Kamusta pong muli mga katambay, mga kabayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong isang congressman mga tambay. Congressman po ito sa sa Ormoc, I think, sa probinsya po ng Leyte. Ay isa po siyang congressman doon. Kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod sa Ormoc. Ay binanatan po at nagpatutsyada po at bumuelta po dito po kay Mayor Magalong. Bakit po kaya? Dahil sa issue po ng flood control. Dahil po sa Leyte po, sa probinsya po ng Leyte, ay napakarami rin po kasing flood control na dapat pong imbestigahan. Dahil hindi po bababa sa 260 plus na flood control meron po na proyekto sa Leyte, mga tambay. Ang probinsya po ng Leyte. At nakapagtataka lang po mga kababayan, bakit po nag-react dito ang isang representative Richard Gomez. Painggan po natin ang balita at ang buwelta po at banat niya kay Mayor Magalong. Bakit kaya? Nakapagtataka. Si Leyte Representative Richard Gomez laban sa umano'y mayor na sumasakay sa issue ng flood control projects. Dinadamay daw kasi nito ang buong Kamara sa kanyang sariling pagkukulang. Yan ang agenda report ni Dobby de Guzman. Sa pagsingaw ng anomalya sa flood control project, punching bag ni Baguio Mayor Benji Magalong ang mga congressman ng bansa. Mga congressman at taga-DPWH daw ang nakikinabang sa pag-agos ng milyon-milyong pisong pondo para sa mga proyekto. Usually ang nagdidesisyon niyan yung politiko, yung congressman. Kasi siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually pag siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang contractor, kung hindi siya ang contractor. Pinalagan ni Leyte 4th District Congressman Richard Gomez ang mga banat ni Mayor Magalong. Sa kanyang Facebook post, bagaman hindi pinangalanan, pinunan ni Congressman Gomez ang pag-iingay ng isang city mayor. May ibang pakay umano ang alkalde sa pagsakay niya sa isyu ng korupsyon. Kung ito daw ay may kinalaman sa congressman ng lungsod na may nadalang mas maraming proyekto kaysa sa kanya, huwag niya raw idamay sa isyu ang buong mababang kapulungan para lang magpapogi. Bandang huli, payo ni Congressman Gomez, bago niya pakialaman ang Kongreso, ayusin niya muna ang problema ng sarili niyang bahay dahil lubog sa iba't ibang problema gaya ng polusyon sa hangin, palyadong public transport, overcrowding, pagsulpot ng illegal structures at watak-watak na urban planning. Sa huling bahagi ng kanyang post, hirit ni Gomez, mahiya ka naman. Ang tanong, may bahid ba ng katotohanan ang patutsada ni Goma tungkol sa lungsod ng Baguio? Ayon sa estudyanteng si Abigail, big yes, lalo na raw sa usapin sa traffic. Anya, kung dati-rati ay 15 minuto lang ang biyahe mula sa kanilang barangay papasok sa eskwelahan sa Harrison Road, ngayon 1.5 oras na. Sobrang tagal, parang mas mabilis pa nga po bumaba ng La Union, tapos from Irisan to, kung babiyahe po kami ng Irisan to Baguio. Parang gano'n na. Para na po kami bumababa ng La Union. Dahil lang po sa traffic. Ayon naman kay Mario Simbahon, ang mga problemang binanggit ni Goma ay kaakibat ng pag-unlad ng Baguio. Bakit dito na ako pinanganak? Talang nakita ko ang ganda ng Baguio that time. Pero hanggang sa lumipas ang panahon, hindi natin maiwasan yan na dumami ang mga buildings, dito pumupunta yung mga tao para magtrabaho. Now, about the traffic, di talaga natin maiwasan dahil mga daan natin hindi lumalaki. Dumadami ang building pero ang daan natin hanggang ngayon, ganun pa rin. Dumadami ang sasakyan, dumadami ang tao. Sa kabila nito, kung ikukumpara sa ibang lugar, mas maganda pa rin anya ang Baguio dahil disiplinado mga tao at maganda ang klima. Kaya sang-ayon si na Abigail at Mario, naunahin ni Mayor Magalong ang pagresolba sa mga problema para sa pagpapatuloy ng pag-unlad ng syudad. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Bilyonary.
Okay na po ang Baguio di ba? Maunlad na. Maganda na po ekonomiya ng Baguio dahil tourist spot. At tama na po sinabi ng isang residente ron na yung nangyayari pong trapiko at congested ay bunga na po ng pagganda at syempre pagdami po ng populasyon ng Baguio dahil napakarami na pong nagtatrabaho sa Baguio. Di po ba? Dahil nga dumami po ang business. Nagtayo po mga negosyo, lalong-lalo po mga hotel. Di ba? Dahil pagka tourist spot ang iyong probinsya, ano po unang dadami? Mga hotel, mga Airbnb, mga nagpapaupa, nagpaparenta. At syempre po, dadami po ang turismo, mga sasakyan. At yung sinasabi po ng kababayan natin na doon na siya pinanganak, di po ba, dumadami ang tao, dumadami ang mga sasakyan, dumadami ang nagninegosyo sa lugar, sa Baguio City, at hindi naman po nadadagdagan ang mga karsada sa Baguio. At napakahirap po magdagdag ng mga karsada sa Baguio. Bakit po? Bundok Bundok ang Baguio. Talaga po pagka nagpunta tayo sa Baguio, di po ba umaakyat ka ng bundok, halos umiikot ka. Napakahirap pong gawan ng alternative, lalo kung bundok po ang iyong aakyatin. Hindi po ba? At dito naman po sa sinasabi po ni Mayor Magalong, may katotohanan po yun. Grabe po ang korupsyon. At alam niya po ang nangyayari dahil naranasan niya po yan. Naranasan din po niya sa kanya pong syudad sa Baguio. Lalong-lalo po ang mga politiko, mga congressman. Ang tanong po natin, bakit po umiiyak? Bakit po nagyayayaw-yaw ang isang representative po ng Leyte? Ang isa pong representative ng Leyte ay nagyayayaw-yaw po sa issue po ng flood control. Bakit po kaya? Bakit po? Dahil napakarami rin po kasing proyekto ng Leyte pagdating po sa flood control. At yung sinasabi po ni Congressman, ni Mayor Magalong, na ang nasusunod po at ang namimili ng mga contractors ay ang congressman. At mismo si Mayor Magalong din po ang nagpasabog na ang ginagawa po ng mga politiko, ng mga demonyong politiko, mga korap at magnanakaw na politiko daw, ay napakalaki ng pinaghahati-hatian ng mga demonyong ito, umano. 70% daw po, 70% ang halos po nawawala sa proyekto, sa budget ng isang proyekto. At karamihan pa, ghost project ang nangyayari po. At ang 30% na natitira, yun na lang po ang ginagawa ng contractors. 30%. Kaya napakahinang klase pa pag ginawa nila. Isang dali lang, sira, giba. At napakarami pang ghost project. Hindi po ba napatunayan natin ngayon? At mismo ang Pangulo ay aminado na wala pong nangyayari na mga proyekto na flood control sa kanyang administrasyon. Ang nangyari po ay pinagnanakaw nila umano lahat ng mga magnanakaw at mga demonyong mga politiko naggahaman at sakim sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Bakit kaya nagyayayaw ang isang Richard Gomez? Bakit po kaya? Sino po ba ang napakarami pong issue ng korupsyon? Si Mayor Magalong po ba o ang institusyon ng Kongreso? Bakit po? Malinis po ba ang institusyon ng Kongreso, mga kabayan? At mukha po yatang nasasaktan ng isang Richard Gomez sa kanyang institusyon na dekada na po na wala pong public hearing ang kanilang mga budget at sarado po ang libro nila. Sarado. Kaya nga hinahamon ni dating Pangulong Duterte yan. Nabuksan nyo ang inyong libro. Dekada na sarado ang inyong libro. Ang inyong mga pondo, mga MOOE, ay extraordinary expenses, ay liquidation by certification lamang. Sino po ba ang malinis na institusyon na ipinagtatanggol po ng isang Richard Gomez? Sige nga, mga kabayan. At isang damukal po ang pinagkakaperahan nila riyan. Isang damukal po, katulad po ng Countrywide Development Fund o CDF. Mga kababayan, pinagkakaperahan po nila yan. Yung Special Purpose Fund
at yung Congressional Initiative Allowance Allocation o yung CIA, pinagkakaperahan po ng mga politiko yan. At yung Priority Development Assistance Fund, yung tinatawag na PEDAP, napakarami pong pera din po dyan ang mga congressman umano. At yung natatanggap ng mga congressman ay hindi raw po bababa sa 70 million yung kanilang natatanggap. At ang mga senador naman ay hindi daw bababa sa 200 million, mga kababayan. Sino po ba, Congressman Representative Gomez, ang may mga issue ng isang damukal na pagkakaperahan, korupsyon? Si Mayor Magalong po ba? O ang mga kabaro mo o kasama kayata ron, Congressman Richard? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kasama po ba kayo sa komita sa mga flood control ng Leyte na hindi po bababa sa 262 flood control project at baka karamihan pa dyan ay ghost project? Hindi kaya, Richard Gomez? Kasama ka kaya sa mga congressman na tinutukoy ni Mayor Magalong kaya po kayo nanggagalaitin at binibira nyo si Mayor Magalong na wala pong nakukuhang malalaking pera? Hindi nangungumisyon si Mayor Magalong sa mga proyekto na ubod ng laki. Bilyon-bilyon ang mga proyekto. Sino po nakikinabang? Si Mayor Magalong po ba? O mga congressman, mga kabaro mo at kasama ka yata umano doon? At kaya po kayo putak na putak. Di po ba? May kasabihan po, di ba? Yung unang pumutak at yumawyaw, alam na. Dahil siya unang pumutak. Ibig sabihin, isa siya at kauna-una siya doon sa nagkakapera umano. At kauna-una siyang may kasalanan dahil una-una siyang pumutak yata umano. Ibang klasika. Saan kaya nanggagaling ang yaman mo? Mayaman ka na. Pero saan pa kaya nanggagaling ang idinadagdag sa yaman mo? Dahil mayaman ka na eh. Paano na? Ngayon, pumutok po ang issue po ng flood control na ang sangkot po ay mga politikong mambabatas. Di po ba? Buong Pilipinas po ito. Mga kabayan, Tacloban pa lang po. Leyte! Kasama po. Ilan po ba ang representative ng Leyte? Kasama po ron ang isang Richard Gomez sa representative po ng Leyte. Hindi po ba? At isang damukal na flood control ang dapat pong silipin doon. Paano po kung si Mayor Magalong pa mag-iimbestiga ng anomalya ng mga flood control? Baka masama ang pangalan mo ron, Richard Gomez. Kaya po binubutaktin nyo na po, binabanatan nyo na si Mayor Magalong. Baka may listahan si Mayor Magalong nakasama ang pangalan mo. Kaya binabakbakan mo na. Saka bago mo bakbakan si Mayor Magalong, ang tanong ng taong bayan, malinis po ba ang bakuran mo? Kung magsalita ka, nalinisin muna ni Mayor Magalong ang kanyang bakuran. Ang tanong ng taong bayan, malinis ba ang bakuran mo, Richard Gomez? Lalo-lalo dyan sa institusyon mo? Malinis po ba yan? Ano po sabi ng dating Pangulong Duterte dyan at ni Vice President? Ang Vice President, kontrolado ng dadalawang tao ang pera ng bayan. Nagkatotoo po yun. Kontrolado po. Kasi ano po nang lumalabas ngayon? Puro anomalya. Korupsyon. Kaya nga kontrolado Pinangalanan tambaluslos. At yung isang congressman ngayon naiipit. Dahil po mukhang siya rin po ang contractors ng mga bilyong-bilyong flood control na si Saldico umano. Hindi po ba? Sila po ngayon ang nasa hot seat. Mukhang kasama po yata si Richard Gomez sa mga pangalang puputok. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Sana hindi. Sana hindi ka kasama, congressman. Hindi ka sana nagkakapera. At hindi ka sana kasama sa nangungumisyon ng 70% ayon kay Mayor Magalong. Malinis kang congressman, sana. Hindi po ba? At yung sinasabi po ni Richard Gomez, di ba, na malinis at kailangan linisin muna ang bakuran ng Mayor Magalong. Yung Kongreso nga,
at Senado. Ano sabi ni dating Pangulong Duterte? Yang dalawang institusyon na yan, pinaka-worst, pinaka-raten, pinaka-bulok, at pinaka-korap na institusyon sa buong bansa Pilipinas. Sa ating bansa, yan na pinaka. Wala nang pinaka. Sila na pinaka. At ngayon po, kasama na rin po sa pinaka ang Office of the President. Hindi kaya sa mga pinaka korap kaya? Kaya dito po mga tambay, mga kabayan, binanatan po ng binanatan si Mayor Magalong. Dapat nga purihin mo pa eh. Di po ba? Dahil si Mayor Magalong, ibinubunyag ang mga kademonyuhan at kawalanghiyaan na mga magnanakaw na politiko sa bansa. Hindi ba dapat maging proud ka at dapat nga suportahan mo pa si Mayor Magalong dahil binubunyag niya yung mga magnanakaw na politiko sa ating bansa? Di po ba dapat nga suportahan pa yan? Hindi dapat batikusin yan. Di po ba? Bakit po ngayon? Mukha po yatang si Richard Gomez. Mas kinakampihan pa ang mga congressman magnanakaw. Mga demonyo na mga politiko umano sa ating bansa. Bakit kaya? Kung wala ka na maitinatago, manahimik ka na lang. Kung malinis ka, manahimik ka na lang. Di po ba? Dahil kung ikaw ay walang ginagawang kasamaan, bakit ka maikisaw-saw sa kanila? Hayaan mo sila. Basta ikaw magtrabaho ka sa distrito mo. Ipakita mo sa mga nasasakupan mo na maayos kang congressman. Hindi po ba? Hindi yung nagre-react ka. Nasasaktan ka rin ba? Diba? Kung wala ka naman itinatago at wala ka namang issue ng flood control sa Leyte, hindi po ba mga kabayan? Lalabas naman po ang katotohanan. Kaya nga po yung sabi nga po natin, ang mabaho, ang dumi, ang tae, ang basura, ang pusali, kahit saan mong ilagay yan, kahit yan ay itago mo na itago, sisingaw at sisingaw ang mga baho niyan. Ganyan po nangyayari sa mga demonyo at mga korap na politiko sa ating bansa. Nagsisingawan na po ang mga baho nila. Hindi po ba, mga kababayan? Hintayin po natin. Hintayin po natin. Kung talagang walang tinatagong baho si Richard Gomez, wala pong sisingaw. Hindi po ba? Dahil nga po, nag-uumpisa pa lang naman po ang investigasyon. Malawakan po yan. Di po ba? Kaya nga lang po, nakalulungkot lang po. Wala na po kasi investigasyon ngayon. Wala na po kasi. Una-una, pati po ang presidente, wala na po yung mag-iimbestiga ng isang ahensya ng gobyerno na tinanggal niya. Di po ba? Panguna po ni Greco Belica ba si Greco Belica, di po ba? Yung siya po yung humahawak ng Presidential Anti-Crime Commission, hindi po ba? Yung Presidential Anti-Crime Commission, yung PACC. Di po ba? Dinibolis, di ba inabolis ng Pangulo yung mga mag-iimbestiga sa korupsyon ng gobyerno? Di po ba? Ganun po talaga eh. Pero ngayon, sino po ngayon na nasa hot seat? Hindi po ba silang lahat? Magmula po sa Pangulo, mga senador, at ngayon po mga congressman na pinakabulok at pinakaraten at pinakakurap na institusyon sa Pilipinas ayon sa dating Pangulong Duterte. Mga kabayan, ayan po. Abangan po natin mga tambay. Pumuputak na po si Richard Gomez, mga tambay. Pumuputak at binabatikos na po si Mayor Magalong. Putak na po ng putak. Bakit kaya? Meron kayang sikreto na tinatago si Representative Richard Gomez na ayaw pong mabunyag at ayaw po itong maibalita at mabuyangyang sa buong Pilipino at sa buong mundo ang kanyang lihim na tinatago kung meron man. At kung wala, pasalamat siya dahil wala. Pero hindi po maitatanggi ni Richard Gomez na siya po ay kasama sa nagkakapera na 70
milyon pesos bawat isang representative. Hindi daw po ito umano bababa. Hindi daw po ito umano bababa sa 70 million na nakukuha raw po ng mga congressman. At syempre po, yung Priority Development Assistance Fund na PDAP, hindi kaya siya nagkakapera dyan? Hindi po maitatanggi yan. At yung Congressional Initiative Allocation, yung CIA, baka. At yung Special Purpose Fund, matambay. At yung Countrywide Development Fund, at yung mga extraordinary fund nila, at yung mga Commission Fund, mga kabayan, maitatanggi kaya ni Richard Gomez yan? At yung mga special, pagka ikaw ay kaalyado ng administrasyon ngayon, hindi po ba, mga kababayan? Muli po, mga kababayan, maraming salamat po. Ayan po, napakinggan po natin ang isa pong congressman ng Leyte ay pumuputak po at binabakbakan po si Mayor Magalong dahil po sa korupsyon ng flood control, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, at sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Mabuhay po kayo, at sa mga magsusubscribe pa po, thank you po, mga kababayan. Ingat po kayo, at ganoon din po sa mga nagpapakape at nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin sa pamilya Duterte, ang ating pong Vice President, maingatan po sana sa mga po nagbabalak po ng masama sa kanya. Maingatan po sana siya at mailayo po sa kapahamakan. At ganoon din po ang dating Pangulong Duterte, na sana po ay maduktungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan, at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis. At syempre po, mailayo rin po siya sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal at panalangin, mga kababayan. At ganoon din po tayo, mga tambay, manalangin po tayo at magdasal na maingatan po ang ating buong sambahayan at na mailayo po tayo sa kapahamakan. Maraming salamat po. Thank you po. Ingat po, mga kabayan. Paalam. Bye-bye.